Kahops, paano kung sabihin ko sa inyo na ang player na minsang pinakawalan ng Hinebra ay isa na ngayong pinaka-pinag-aagawang superstar sa PBA? At paano kung ang Magnolia ang unang makakuha ng karapatan kay Arvin Tolentino habang tila nauubusan naman ng options ang Hinebra? At hindi lang yan mga kahops, balik PBA na rin ang dating fan-favorite import ng Rain or Shine na si Aaron Fuller. Alamin natin ang buong detalye. Kumpirmado na nga mga kahops na ibalik na umano ni William Navarro ang kanyang playing rights at isa ito sa mga naging susi sa usapang may kinalaman kay Arvin Tolentino. Sa ngayon, si Arvin ang isa sa pinakamainit na pangalan sa Philippine basketball. Mula sa pagiging dating manlalaro ng Northport hanggang sa matagumpay niyang stint sa KBL kasama ang SK Knights, lalong tumaas ang kanyang halaga bilang isang elite wing player. Marami ngayon ang naniniwala na isa siya sa mga manlalarong pinanghihinayangan ng Hinebra. Noong mga nakaraang taon, hindi nabigyan ng sapat na oportunidad si Arvin para maipakita ang kanyang buong potensyal. Ngunit nang mabigyan ng mas malaking papel sa ibang koponan, doon lumabas ang kanyang tunay na kakayahan. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit may mga ulat na maging si Coach Tim Cone ay aminadong gusto ring magkaroon muli ng pagkakataong makuha si Arvin. Sa modernong basketball kasi, napakahalaga ng isang versatile forward na kayang maglaro bilang wing, power forward, at maging small ball center. At isa si Arvin sa mga iilang lokal na manlalaro na kayang gawin ang lahat ng iyon. Pero narito ang malaking problema para sa Hinebra. Habang maraming koponan ang handang magbigay ng assets para makuha si Arvin, limitado na rin ang kanilang mga maaaring ialok bilang trade pieces. Habang tumatagal, lalong umiinit ang kompetisyon para sa serbisyo ni Arvin Tolentino. Mga kahops, kung ikaw ang masusunod, saan mo gustong makita si Arvin Tolentino? Sa Magnolia ba? Sa Hinebra? O manatili muna sa kanyang career sa KBL? Comment nyo ang sagot sa baba at baka maisama natin sa susunod na video. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi agad makukuha ng kahit anong PBA team si Arvin ay ang kanyang matagumpay na paglalaro sa Korea. Sa KBL, patuloy niyang pinapatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mas matitinding kompetisyon. Nag-average siya ng solidong puntos kada laro habang ipinapakita ang kanyang outside shooting, versatility, at mataas na basketball IQ. Ang kanyang 3-point efficiency ay isa sa mga aspetong lalong nagpapataas ng kanyang market value. Sa katunayan, may ilan pang naniniwalang may tsansa siyang makakuha muli ng panibagong kontrata sa Korea kung magpapatuloy ang kanyang magandang performance. Kaya para sa Magnolia o kahit sinong team na interesado sa kanya, kailangan pa rin nilang maghintay kung ano ang magiging desisyon ni Arvin sa kanyang international career. Samantala, marami rin ang nagtatanong tungkol kay William Navarro. Noong nasa Northport pa siya, nakita ng maraming fans ang kanyang potensyal bilang isang quality two-way player. Ngunit matapos ang iba't ibang pagbabago sa kanyang career, hindi niya agad nahanap muli ang dating momentum. Gayunpaman, nananatili pa rin ang paniniwala ng ilan na kaya pa niyang ibalik ang kanyang dating laro kung mapupunta siya sa tamang sistema at tamang koponan. Kaya naman hindi rin masamang investment para sa isang team na naghahanap ng immediate help habang naghihintay sa mas malaking pangalan tulad ni Arvin Tolentino. At ngayon naman mga kahops, lumipat tayo sa isa pang malaking balita. Welcome back sa PBA, Aaron Fuller. Muling nagtiwala ang Rain or Shine sa kanilang dating import na minsan nang naging mahalagang bahagi ng isa sa pinakamagagandang kampanya ng franchise. Matatandaan na si Fuller ang isa sa mga naging susi sa matagumpay na playoff run ng Elasto Painters noon. Ang kanyang lakas sa ilalim, rebounding, hustle plays, at kakayahang tumira mula sa mid-range ay perpektong akma sa sistema ng Rain or Shine. Hindi man siya ang pinaka-explosive scorer, isa naman siya sa mga import na kayang gumawa ng maraming bagay para manalo ang isang koponan. Isa pa sa pinakamalaking bentahe ni Fuller ay hindi na niya kailangang mag-adjust ng matagal. Pamilyar na siya sa sistema, kultura, at playing style ng Rain or Shine. Habang ang ibang koponan ay nagsisimula pa lamang makilala ang kanilang mga bagong import, ang Rain or Shine ay agad nang makakapag-focus sa chemistry at execution. Dahil dito, marami ang naniniwalang maaaring maging dark horse contender ang Rain or Shine sa darating na Governor's Cup. At kung magpapatuloy ang magandang samahan ni na Aaron Fuller at ng Elasto Painters, posible kaya nilang maabot ang matagal ng mini-meeting finals appearance o maging championship run. Iyan ang malaking tanong na aabangan ng lahat. Mga kahops, ano ang masasabi ninyo? Dapat bang unahin ng Magnolia si Arvin Tolentino? Nagsisisi nga ba talaga ang Hinebra sa pagkawala niya? At makakatulong kaya si Aaron Fuller para maibalik ang Rain or Shine sa usapang kampyonato? Ay comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang PBA updates, breaking news, trade rumors, at basketball stories. Maraming salamat sa inyong suporta mga ka-hopes. Ito si Racehoops Universe, at magkita-kita tayo sa susunod na video.